Awakening the Purple Thunder at the Beginning, Season 2. Kinabukasan, tanghali, nagpaalam si Xu Jingming sa dalawa niyang kaibigan sa pamamagitan ng pagkaway. Ngumiti si Song at sinabing magkikita ulit sila. Habang ipinaalala naman ni Zheng na kapag bumalik na sila sa paaralan, kailangan niyang maglaan ng oras para gabayan silang dalawa sa pagsasanay. Tumanggo si Xu Jingming na may ngiti. Nagpasalamat sa kanila sa paglaan ng oras para samahan siya. Nagkasundo silang tatlo na magkikita ulit sa simula ng bagong semester. Dahan-dahang lumayo ang pulang sasakyan mula sa lugar. Nanatili si Xu Jingming na nakatayo roon at patuloy na kumakaway hanggang tuluyang nawala sa paningin ang mga figura ng kanyang dalawang kaibigan. Hinigpitan ni Xu Jingming ang kanyang mga kamao. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Napagdesisyonan na niyang samantalahin ang bawat minuto. Sa kasalukuyan, wala pang isang linggo ang natitira para manatili siya sa loob ng Secret Realm. Kaya ang pinakamadali ang gawain ngayon ay pumasok sa Thunderstorm Zone at mangolekta ng sapat na Thunder Cores. Sa isang nakatagong sulok malapit doon, may isang lalaki na lihim na nagmamasid sa bawat galaw ni Xu Jingming. Sa pamamagitan ng communication device, mabilis niyang iniulat kay Li Wenning na handa na ang target na pumasok sa Thunder Zone at pinapabilis niya ito. Sa loob ng isang marangyang kwarto, nakahiga ng komportable si Li Wenning sa malambot na sopa, nakasuot ng nakakaakit na itim na damit. Nang marinig ang ulat, ngumiti siya ng mayabang at sinabing darating agad siya. Tumayo siya at naghanda para umalis upang isagawa ang kanyang plano. Napansin ito ni Li Xianglin, ang kapatid na lalaki ni Li Wenning. Tinanong niya kung saan ito pupunta. Lumitaw ang masamang kislap sa mga mata ni Li Wenning. Inamin niyang pupunta siya para kunin ang birthday gift na maingat niyang inihanda para sa kanyang kapatid. Si Li Xianglin na may mapanlinlang na itsura at nakaslick back na light purple na buhok, ngumiti at sinabing labis din siyang sabik na makita ang special na gift na iyon. Samantala, sa loob ng kagubatan sa Secret Realm, ipinapakita na ni Xu Jingming ang kanyang nakakatakot na lakas. Sa isang malakas na suntok ng kanyang sibat, itunuhog niya ang isang halimaw diretso sa lupa. Nagkalat ang dugo sa paligid. Bigla siyang tumigil at tumingin ng matalim sa mga palumpog sa likuran niya. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Matagal ka nang sumusunod sa akin. Oras na para magpakita ka." Lumabas sina Li Shu at dalawang bodyguard na nakaitim mula sa kanilang pinagtataguan. Hindi pinigilan ng lalaki ang papuri. Hindi nakakagulat na tinuturing kang henyo ng Maddu si Xu Jingming. Kahit level 3 ka pa lang, kamangha-mangha ang iyong perception. Bahagya na lang nakunot noo si Xu Jingming. Sinabi niyang hindi niya kilala ang mga ito at diretso niyang tinanong kung bakit siya sinusundan. Sa oras na iyon, lumitaw din si Li Wenning na mayabang ang dating. May pang-aasam na sagot siya. "Kung hindi mo kilala ang aking mga bodyguard, sana naman kilala mo ang aking pagkatao." Sa attitude ng kausap, agad na nahulaan ni Xu Jingming ang layunin nila at prangkahang tinanong kung gusto nilang agawin ng kanyang S-rank weapon ang Luyan Golden Wind Spear. Hindi itinatanggi ni Li Wenning. Sinabing hindi lang yun ang gusto niya kundi pati na ang buhay ni Xu Jingming. May pang-aasar pa siyang sinabing, "Kung hindi ka tutol, baka mapabilang ka pa sa aking harem dahil sa gwapong mukha mo." Dumilim ang mga mata ni Xu Jingming sa malamig na boses. Tinanong niya, "Talaga bang ganito ka kalupit na wala kang iiwan na landas para mabuhay ang iba?" Tinignan siya ni Li Wenning nang may intensyon sa pagpatay. Malamig niyang sinabi na sa mundo ng malalakas, walang karapatang magsalita ang mahina. Inutusan niyang lumuhod si Xu Jingming at humingi ng tawad. Kung gagawin niya iyon, bibigyan niya ito ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, ipaparamdam niya ang pinakamalaking sakit, parang hihiwain ng piraso-piraso hanggang mamatay. Galit na galit si Xu Jingming. Agad niyang inactivate ang Heavenly Thunder. Nagsimulang magkalat ang mga kidlat sa paligid ng katawan ni Xu Jingming. May pang-aasar na tono, inulit niya ang mga salita nito pabalik. Malamig niyang sinabi na sumasang-ayon siya. Sa harap ng malakas, walang karapatang talagang magsalita ang mahina. Sumabog ang kapangyarihan mula sa katawan ni Xu Jingming. Nag-uunahang kidlat ang pumapalibot sa kanya. Tumayo ang kanyang buhok at nagniningning siya ang buhong katawan parang Diyos na bumaba mula sa langit kasabay ng kulog. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Ngumiti ng mahina si Xu Jingming at sinabing halatang hindi nila lubos na naimbestigahan ang kanyang pagkatao.
Dahan-dahan niyang tinanong kung sino sa kanila ang talagang malakas. Sa harap ng nakakatakot na pagbabagong iyon, natumbang pabalik si Li Wening sa takot. Natigilan siya at hindi makapaniwala sa nakikita. Nagtatanong kung ano ba itong nangyayari. Tinignan ni Xu Jingming ang mga bodyguard ng may pang-aasar. Malamig niyang sinabi, 2 mid-level 4 at 2 low-level 4 lang kayo at nangangarap kayong patayin ako. Binigyan pa niya sila ng pagkakataon. Sabay-sabay kayong umatake. Naramdaman ni Li Shu ang labis na pressure. Agad niyang naintindihan na wala na sa kontrol ang sitwasyon at mabilis na inutusan ng lahat ng bodyguard na umatake ng sabay-sabay. Itinaas ni Xu Jingming ang kamay na puno ng kidlat patungo sa langit. Kumikinang ang kanyang mga mata ng gintong liwanag na puno ng otoridad habang ina-activate ang Divine Thunder State. Malamig na hatol ni Xu Jingming, "Mamatay kayo." Sa isang saglit, bumagsak mula sa langit ang isang nakakatakot na kidlat na nilamon ang lahat ng sumugod. Sumabog ang kulog sa hangin, nayanig ang buong kagubatan. Ang puting shockwave mula sa kidlat ay nagpalipad sa lahat at nag-iwan ng nasulog na mga bakas sa lupa. Nakatayo si Li Wening na natigilan sa takot. Nakita niyang nawasak sa isang saglit sina Li Shu at buong elite guard squad. Agad niyang naisip na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang tumakas agad. Pero sa sobrang gulat, natisod siya at natumbang patagilid. Hindi angkop ang kanyang high heels para tumakbo sa makapal na kagubatan. Dahan-dahang lumapit si Xu Jingming na parang kamatayan na papalapit sa biktima. Tumayo siya sa ibabaw ng nanginginig na babae at malamig na sinabi, "Ikaw naman ngayon." Nakaupo sa lupa si Li Wening na nanginginig habang tinatanong kung sino talaga si Xu Jingming at bakit may ganitong nakakatakot na kapangyarihan. May pang-aasar na sagot si Xu Jingming. Simpleng estudyante lang siya ng Mado University, ang mismong taong sinubukan nilang patayin para lang maagap ang kanyang kayamanan. Na-realize na malapit na ang kamatayan, agad na nagmakaawa si Li Wening. Inamin ang kanyang kasalanan at sinubukang suhulan si Xu Jingming ng 10 billion na cash at nangako pang tutulungan siyang makalabas ng ligtas. Nang hindi gumana ang pera, walang hiyang lumipat siya sa paggamit ng kagandahan para maengganyo si Xu Jingming. Nangako siya ang personal na maglilingkod sa kanya at mayabang na sinabing hindi siya mas mababa sa 2 babaeng laging kasama nito. Tinignan ni Xu Jingming ng may suklam. Sinabi niyang dalisay ang kanyang 2 kaibigan, samantalang ang katawan nito na nabubulok na dahil sa kalaswaan at droga ay hindi maihahantulad. May diretso pa siyang sinabing malakas siyang obsesyon sa kalinisan, kaya kapag tinitignan niya ito, puro kadiri at dumi lang ang kanyang nararamdaman. Sa sobrang kahihiyan, biglang lumabas ang tunay na baliw na ugali ni Li Wening. Sumigaw siya ng mga banta. Kung hindi siya pakakalawagan, papatayin niya ang buong pamilya ni Xu Jingming. Bubunutin ang balat nito at pupunitin ang mga ugat bilang paghihilanti. Binalawanan pa na kapag namatay siya roon, siguradong ipaghihiganti siya ng kanyang kapatid at ama. Sa pagsagot sa mga banta, muling nagtipon ng kidlat sa kamay ni Xu Jingming. Malamig niyang sinabi, "Hindi mo na babalikan ng buhay. Sige, tutuluyan ko na ang kahilingan mo." Sa sumunod na sandali, bumagsak mula sa langit ang isang malaking halimo ng kidlat diretso sa posisyon ni Li Wening. Dumidugog ito at ginawang abo ang lahat sa paligid niya. Tumalikod si Xu Jingming at abalis. Sa isipan, naisip niyang nangangailangan ng mga gustong pumatay sa iba, kaya dapat laging handa na baka sila mismo ang mapatay. Nag-decide din siyang hindi kunin ang spatial ring nito dahil alam niyang madalas maglagay ng tracking device ang mga mayayamang pamilya sa mga personal na gamit. Sa loob ng isang maringgal na mansyon, biglang tumunog ang malakas na alarm sa buong hallway. Inanunsyo ng automated system na ang bracelet number 003 ay nakitang tumigil na ang tibok ng puso at nawala na ang lahat ng vital signs. Agad na tumayo si Li Xiangling sa sopa na gulat. Sa kanyang pangamba, napagtanto niyang ang bracelet number 003 ay ang suot ng kanyang kapatid na si Li Wening. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Sumigaw siya sa galit at tinanong kung sino ang may tapang na pumatay sa kanyang kapatid. Agad niyang inutusan ng mga tauhan na ilak agad ang lokasyon ni Wening para malaman kung saan nangyari ang insidente. Nervyos na iniulat ng tauhan na nawala na ang signal ng bracelet. Ang huling naitalang lokasyon ay sa outer edge ng Thunder Zone. Hindi makapaniwala si Li Xiangling.
May hinala siyang binulong. Hindi ba sinabi ni Wenning na kukunin niya ang birthday gift ko? Bakit mangyayari sa kanya yun doon? Maya-maya, hiniling ni Li Xianglin na tawagan agad ang team ng bodyguard ni Wenning. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nila at nasaan sila. Pero ang sagot na natanggap niya ay agad na nagpabigat sa hangin sa kwarto. Nanginginig na iniulat ng tauhan na nawala rin ng lahat ng signs of life ng 4 na miyembro ng bodyguard team at imposible na ang komunikasyon sa pamamagitan ng kanilang smart bracelets. Unti-unting lumitaw ang mga ugat sa mata ni Li Xianglin na namumula sa galit. Punong-puno ng intensyon sa pagpatay, iniisip niya kung sino ang makakapatay kina Li Shua at buong elite bodyguard squad nang walang makapagpadala man lang ng babala. Hindi niya mapapatawad ang dugong ito. Neryos na nagpatuloy ang ulat ng tauhan. Baka umabot na sa peak ng level 4 ang pumatay. O baka underestimate lang nila ang kalaban kaya naging ganito ang resulta. Binigyang diin din na lubhang maingat ang pumatay. Hindi man lang hinawakan ng special rings, kaya napakahirap i-trace ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng ebidensya. Tinanong kung dapat bang iulat agad sa pamilya head, tumigas ang ekspresyon ni Li Xianglin at agad na tinanggihan. Ipinaliwanag niyang 6 na araw nang nakakulong sa closed-door cultivation ng kanyang ama para mag-breakthrough sa level 7 Grandmaster at hindi dapat maistorbo sa kritikal na sandali. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tauhan na mabilis na maghanap ng karagdagang bakas tungkol sa mga recent movements ni Wenning. Matapos ang ilang oras ng investigasyon, bumalik ang tauhan na may ulat tungkol sa mga recent conflicts ni Wenning, mula sa argumento nila sa Wong family hanggang sa pagpasok niya mag-isa sa Thunderstorm Zone. Partikular na binanggit ang pangyayari 2 araw na nakalipas. Sinubukan ni Wenning na bilhin ng isang S-rank spear para kay Li Xianglin, pero inagaw ito ng ibang tao sa malaking halaga. Nang marinig ang detalye tungkol sa spear, agad na pinutol ni Li Xianglin at tinanong kung sino ang taong iyon. Mabilis na ibinigay ng tauhan ng impormasyon. Si Su Jingming, estudyante mula sa Mado University na gumamit ng S-rank access pass para makapasok sa Secret Realm. Dagdag pa na si Su Jingming ang 2037 provincial top scorer na may S-rank ability potential, kahit level 3 pa lang siya ngayon. Nang marinig yon, agad na sinabi ni Li Xianglin na si Su Jingming ang pumatay. Dahil minsan nang nanumpa si Wenning na kahit anong mangyari, makukuha niya ang gift na iyon para sa kanya. May pag-aalala na nagpaalala ang tauhan na ang pagharap sa isang S-rank genius ay maaaring magdala ng malaking gulo sa pamilya. Pero puno na ng pulang puot ang mga mata ni Li Xianglin. Binabaliwala ang lahat ng payo at malamig na sinabi, ang dugo ay babayaran ng dugo. Sa paningin niya, baguhan lang si Su Jingming. Gaano man kahusay na henyo ang kalaban, ang pagpatay sa kanyang kapatid ay hindi mapapatawad na krimen at siya mismo ang magpaparusa rito sa pamamagitan ng buhay nito. Agad na lumabas si Li Xianglin sa kwarto. Bago umalis, inutusan niya si Uncle Quan na samahan siya at i-intercept ang target sa exit ng Thunderstorm Zone. Malamig pang sinabi na kung hindi niya kayang personal na patayin ng lalaki, si Uncle Quan ang dapat tumulong para matupad ang kanyang paghihiganti. Samantala, bumalik kay Su Jingming. Matapos alisin ng mga humarang sa kanya ay ipinagpatuloy niya ang pangangasa ng mga halimbaw. Umupo siya para magpahinga sa tabi ng bangkay ng isang halimbaw, hawak ng isang nakikisilaw na Purple Thunder Core. Nakikita niyang lubos na nasisiyahan. Patuloy na nagpapakita ang notification ng system. Napatay niya ang 17 level 4 Thunder Beasts, nakuha ang higit 4,000 ability points at 17 Thunder Cores. Ngumiti si Su Jingming sa sarili at inisip na sapat na ang mga resources na ito para makagawa siya ng malaking breakthrough at makapasok sa Lightning Liquefaction Realm. Matapos kunin ang lahat ng spoils, tumayo si Su Jingming at lumakad pasulong sa makapal na hamog ng kagubatan. Tahimik niyang napagdesisyonan na oras nang umuwi na. Salamat sa suporta sa video. Naway punuin kayo ng walang katapusang haya at ligaya sa buhay. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-like at comment lang para maipakita ang inyong suporta. Taos-pusong nagpapasalamat. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!